Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari na po tayo upang sambahin ang huli ng Diyos na buhay. Sa wala sa pagpapako para sa ating Panginoon. Yes, God. Yes, God. Tuloy sa Panginoon. Ang araw na ito, kami ay magsasaya. Let's shout for Lord! Hallelujah!
sa akin ay nais mo. Di ko inakala ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag mong aking pangalan. Inaki ang kasalanan ko. Kahit di kailan sa iyong yakap,
Lord, nandito kami upang gamitin mo, Lord, at hindi magsasawa, Panginoon, sa pagsunod. Lord. Hallelujah. Kahit na sa kabila ng mga nararanasan namin, Panginoon, sa kabila ng may mga humahadlang sa amin, sa kabila ng may humaharang sa amin mga kasalanan, Panginoon, nandiyan ka upang yakapin kami at piliin araw-araw, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Dahil, Panginoon, Lord, sa iyo na po ang pinakamataas na pagpuring pasasalamat at tanging pagsamba na nararapat, Lord, na ikaw lamang ang maitanghal at madakila ngayong araw na ito. Sa matamis mo ang pangalan ni Jesus, ang lahat ko ay magsabi. Amen. Bless God. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Let's all read the Word of God in the book of 1 John chapter 4, verse 4. But you belong to God, my dear children. You have already won a victory because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Purihin po ang pagkabasa ng buhay at banal na salita ng ating Panginoon. Maaari na po maupo ang lahat. Good morning po sa ating lahat. Pakibating mo nga po ang ating mga katabi na Happy Lord's Day. Happy Lord's Day po sa ating lahat. At napakainit. Grabe, bago pa lang po napakainit na mararamdaman nyo na yung parang lalo kahapon. Grabe. Wala ko sabi ko, Lord, dobling pagod. Yung sabi nakakapagod, grabe. Tapos, nagkaroon pa kami ng struggle kagabi. Ang tagal namin nag-practice. Nagkaroon kami ng problema sa gamit. Pero salamat sa Panginoon, kaninang umaga, sabi namin ni Rhoda, i-hands natin yung mga gamit. Gumana. Gumana yung sticker. Diba? Kaya sabi nga, kaya kagabi, gusto namin umuwi, pero kailangan talagang magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Ala namin, tutugtog kami na walang tunog. Boses lang, kasi sira yung salamat sa Panginoon, kanina umaga, yan. Gumagana siya. Praise God. Ngayon po ang topic natin ngayon, sabi po dito, someone greater. Sabi po sa binasa na text, but you belong to God, my dear children. You have already won a victory because the Spirit who lives in is in greater than the Spirit who lives in the world. Purihin ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Alam nyo, whether na napapansin natin o hindi, may laban na nangyayari araw-araw sa ating mga buhay. Amen po ba? Yun nga yung pagmulat mo ng umaga pagkikipaglaban na po yun. Ano ba uunahin ko? Magpe-pray na ba ako? O uunahin ko magbuklat ng aking cellphone? O ng Biblia? O tatayo na lang ako at talabas na ako? Di ba pakikipaglaban na agad yun? Pakikipaglaban ng ating mga espiritu. Kung sino yung mas matimbang. Kung ang ating espiritu na nasa ating mga puso o yung espiritu ng ating mga laman. Diba? Araw-araw daw po may nangyayaring pakikipaglaban. So sabi dito, araw-araw sa buhay natin, hindi lang ito simpleng stress sa trabaho, problema sa pamilya, o personal struggle, o mas malalim pa dito. Maaari kapag dumaranas tayo ng mga matitinding pagsubok, ayan, pakikipaglaban po yan. Pakikipaglaban na
Magtitiwala pa ba ako sa salita ng Panginoon? Eto na, wala na kaming pera, wala nang laman ng bulsa ko, magtitiwala pa ba ako sa Panginoon? Diba? Sabi nga, araw-araw, kaya tayo lagi nananalangin sa ating Panginoon ng wisdom and knowledge para makapag-desisyon po tayo ng tama, para mapaluguran natin lagi ang ating Panginoon na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Kaya kung tayo sa araw-araw, piling natin struggle, unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Humingi tayo ng gabay, humingi tayo ng kanyang pangungusap sa araw-araw, oras-oras, minuto, para yung paalala niya sa atin bilang mga anak niya na kumilala sa kanya is nandyan, na hindi niya tayo pababayaan. At lagi siyang magpapaalala sa atin para yung mga pagsubok na pinagdaraanan natin is mapapagtagumpayan natin. Alam niyo kahapon, nung lahat kami dito, nandito kami, si Nanay Del, nakasama namin si Nanay Del, sila Nanay Del. Talagang alam niyo yung init, nakakadagdag siya sa pagod. Nakakadagdag siya sa pagod talaga yung init. Masarap magtrabaho Pero alam niyo yung saya, na kahit na nakakaranas ka ng pagod sa katawan mo, physical, na gusto mo nang umayaw, gusto mo nang ayoko na, yung naglinis, ganyan. Pero alam mo yung kasiyahan sa huli, nandoon, hindi namin tinitignan yung mga bagay na napapagod kami, na nahihirapan kami. Kasi alam mo na kami halos nagkahiwa-hiwalay ng music team. Kasi tumuloy pa uli kami dito, naglinis pa kami, tapos pinalagyan namin ng linya yung kuryente sa ibaba para sa children, para nagkakaroon din sila ng electric fan. Alam mo na kami umuwi, tapos alas 3, bumalik uli kami. Alas 8 kami natapos. Alam niyo yung katawan namin, yung gusto nang bumigay. Kaya sabi ko, Lord, bigyan niyo po pa po kami ng kalakasan. Bigyan niyo po kami ng panibagong lakas para bukas. Lalo na po ako na gagamitin mo. Kaya kagabi, na ako natulog, alas 11, nag-aaral pa ako. Sabi ko, Lord, parang walang pumapasok sa isip ko na gusto ko siyang ipag-aralan pa, pero parang sabi ko, gusto na magpahinga ng katawan ko. Kaya nag-pray ako sa Panginoon. Naisulat ko lang 2 pages, kaya hindi ko na tinuloy kasi pagod na talaga yung katawan lupa ko. Kaya sabi ko, sorry Lord, dito na lang ang gagamitin ko yung cellphone. So sabi dito, may laban para sa puso mo, may laban para sa isip mo, at may laban para sa kaluluwa mo. Hindi lang physical ang laban. Hindi lang ang ating katawan ang laging lumalaban, kundi pati ang ating espiritu. Naniniwala po ba kayo doon? Katulad ng iba, pag yung ayoko sumamba, papagod ako. Ayoko sumamba, wala akong pera, ayoko sumamba, tinatamad ako. Yun, pakikipaglaban ng espiritu yun. Kung susundin mo yung tawag ng laman mo, o ipapanalo mo ang espiritu na nasa puso mo. Kaya dapat lagi tayong may kaalaman sa pagdidesisyon. Kung yung gagawin ko ba, mapaglilingkuran ko ang Panginoon, o matutuwa ba sa akin yung Panginoon, tuwing magdidesisyon ako sa pinagdadaanan ko. So sabi po kaya sabi sa 1 John 4:4, basahin ko uli yung ating verse, but you belong to God, my dear children, you have already won. Nakita nyo? Napanalo na niya tayo. Won a victory because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Sa Tagalog sabi dito, kayo ay mula sa Diyos, mga anak, at mapagtatagumpayan nyo sila sapagkat ang nasa iyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. Nakita niyo po yun? Ang espiritu na nandito sa ating puso ay higit na mas dakila kaysa dito sa sanlibutan. Kaya mas piliin natin na lagi na siya ang mag-victory sa ating mga buhay. Hindi yung gusto lang natin. Hindi yung gusto lang ng laman natin o yung problema, yung ipapanalo natin sa ating mga sarili. May problema ako wala akong pera, wala akong trabaho, natanggal ako sa work. Ayoko na sumamba. Diba? Sino yung panalo doon?
yung damdamin mo, yung emotion mo. Sabi ko nga po kanina, di ba, sabi, may laban para sa puso. Kapag heartbroken, ayoko nang umatin. Binarate ako ng jowa ko eh. Nag-away kami ng asawa ko. Pakikipaglaban sa puso. Ayoko nang umatin, binasted ako. Pinag-pray ko yung babae na yun eh. Tapos hindi naman tinugon ni Lord. Ayoko nang umatin. Diba? Sabi ko sa una, tapos sabi ko, may laban para sa isip. Ano kaya yun? Gagawin ko ba yun, yung inuutos ni leader? Huwag na lang, magdadahilan na lang ako. Narinig ko po yun eh. Noon, yung mentoring namin, magdadahilan na lang daw para hindi maka-attend. Sasabihin, masakit ang ganoon. Umamin. Diba? Saan yung pakikipaglaban sa isip? Kasama ang puso. Kasi pag sinunod mo ang laman ng isip mo, konektado sa puso mo. Sabi nga, kung ano ang laman ng puso mo, yan din ang lalabas sa bibig mo. Amen po ba? So sabi doon, at may laban para sa kaluluwa mo. Paano ang laban ng ating mga kaluluwa? Paano ang ginagawa natin sa araw-araw? Pinapakain ba natin siya? Dinudulog ba natin ang ating mga kaluluwa sa Panginoon na lumakas? Para harapin ang pagsubok ng mundo na to? Para mas tumatag sa mga darating na problema? Pinapanalangin ba natin ang ating mga kaluluwa? O hinahayaan na lang natin na nandiyan ka lang naman, Lord eh. Hindi sapat na lagi lang tayong nagsasamba. Pero hanggang doon na lang ba? Baka malnourished na yung ating mga kaluluwa. Baka yung mga sarili na lang natin, yung napapasaya natin, pero yun nandito sa puso natin malungkot na. Healthy pa ba siya? Pakitanong niyo nga po yung mga katabi natin kung healthy pa ba? Healthy pa ba? Ang Espiritu Santo na nasa ating mga puso, healthy pa ba? Ipaglaban natin na huwag man lupaypay. Kasi ang Espiritu Santo ang nasasaktan. Kapag umalis ang Espiritu Santo, wala na tayong mararamdaman. Wala na. At hayaan natin, yung Espiritu Santo ay laging healthy. Kasi naaalala ko yung binasa ko na isang karakter si Eli. Sino nakakilala kay Eli? Hindi na nangusap sa kanyang Panginoon. Nalungkot si Eli. Bakit? Sa kasalanan. Hindi na nagparamdam sa kanyang Panginoon. Na dati, siya ang ginagamit ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan ng kanyang lahi, nawala ang pakikipag-usap ng Diyos sa kanya. Tinanggal yun. Tinanggal. Amen po? Kaya sana yung kaluluwa o yung espiritu na nasa atin, dahila yan eh. Dahila siya. Huwag natin hayaan na manlupay-pay siya o manghina. Pilitin natin na lagi siyang busog, na lagi siyang masaya, na tuwing magpapasya tayo ng mga suliranin sa buhay o mga gagawin nating hakbang, piliin natin na mapaluluguran ko ba ang espiritu na nasa aking puso, na mapapasaya ko ba siya sa gagawin kong desisyon na to. Amen po ba? So sabi doon, sa unang punto, sabi doon, the battle is real. Yes, totoo. Totoo ang pakikipaglaban. Yun nga lang wala kang pera sa bulsa, pakikipaglaban yun. Di ba? Paano ako bibili ng ulam? Ako sabi ko kay Lord, Lord, di baling sakto lang, wala lang magkakasakit. Di baling walang luho, wala lang magkakasakit. Napakahirap nung may sakit, lalo na yung anak mo, magkakaroon ng sakit. Napakahirap, asawa mo, magkakasakit, napakahirap. Kaya sabi ko, kahit Lord, na konti lang ang pera, wala lang magkakasakit, okay na po yun. Wala lang emergency, okay po yun sa akin. Hindi na po ako maghahangad.
Wala nang magkakasakit, masaya na ako. Di ba? Totoo yun, ang mga pinagdadaanan, kahit ang mga yun, may mga pinagdadaanan nga ng struggle. Hindi talaga biro. Kasi dyan tayo makakaranas ng mga anxiety, depression, kaya sabi nga, ang pagsubok hindi biro. Hindi biro. Pero hindi din dapat natin sila minamahal o ini-entertain. Dapat lagi natin yung dinudulog sa Panginoon. Pinagbe-pray natin na, Lord, tulungan mo ako. Tulungan niyo po ako, Lord. Kamakayanan ko po itong pagsubok na to. At alam ko, Lord, na mananagumpay ka. Amen po ba? Mananagumpay ang ating Panginoon. So sabi po doon, sa Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, authorities, and spiritual forces of evil. Ibig sabihin, yung struggle mo, hindi lang tao ang kalaban mo. Hindi lang po boss mo, hindi lang kaibigan mo, hindi lang pamilya mo, o member ng church ang kalaban natin dito. Makikita niyo po napakarami pala natin pwedeng harapin na pagsubok sa buhay. Sabi dito, hindi lang ang boss mo, hindi lang ang pamilya mo, hindi lang ang member, hindi lang ang kaibigan mo, kundi pati ang sarili mo pwedeng mong kalaban. Diba? Nasabi doon, may spiritual warfare. Ako lagi ko pong ina-advise yun eh. Sabi ko, kapag ang tawag ng laman ay lagi natin pinagbibigyan, parang sinabi mo na walang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kapag hinayaan mo na hanggang dyan ka na lang, pinagtagumpay mo ang kaaway o ang sarili mong laman, yung sarili mong kagustuhan, hindi ang pangungusap sa iyo ng Panginoon. Although nararanasan niya o nararanasan natin na kinakausap tayo ng Espiritu Santo para tayo magtagumpay, pero ano nangyayari? Sarili pa rin natin yung sinusunod natin. Bakit? Kasi Lord, ang tagal mo eh. Ang tagal mo sumagot. Kaya Lord, sorry, ako nagagawa ng paraan. Kaya sabi dito, hindi lang ang boss natin o pamilya natin ang kalaban natin dito. Spiritual warfare. Kung paano natin siya ipagtatagumpay sa buhay natin. Ang Espiritu Santo na nandito. Gusto ba natin na laging nalulungkot ang ating Panginoon? Na nasa ating buhay? Sana, sa araw-araw na gigising tayo, umpisa pa lang ipagtagumpay na natin siya. Sa umaga pa lang. Kasi ang kaaway, nakabantay na yan eh. Ako sabi ko kaninang umaga, ala ko hindi ako pagod na pagod po kasi ko, yung tulog ko, diretso. Nadidiretso ako ng tulog. Salamat sa Panginoon. Kahit hindi ko cellphone, nag-alarm yung kay James, nagising ako bigla. Tapos pinili ko na agad na mag-worship sa Panginoon. Nagpatugtog na agad. Tapos nag-pray ako. Na Lord, yung katawan ko pagod. Pero bigyan niyo po ako ng lakas. Spiritual, physical, para makayanan ko. Alam niyo yung binti ko, naninigas. Ang sakit kasi nung humayo kami nila Juliana, ng mga youth, lahat kami ng nasa music team, humayo kami. Ang layo ng nilakad namin, grabe. Pero alam niyo, saya namin. Hanggang gabi. Oo, hanggang gabi. Ang saya namin yung kahit na humahayo kami at lupa-lupa yung mga paa namin sa alikabok, ang dumi talaga. Pero ang saya namin. Pero ang sakit ang binti namin. Ang sakit po talaga ng binti ko. Hanggang ngayon, naninigas siya. Kaya sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas. Tagdinis pa kahapon. Kaya sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas. Tulungan niyo po ako na mabigay ko po yung mensahe na nais niya, Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil hindi niya po kami nababayaan. Diba? Kaya sabi ko, talagang pakikipaglaban. Kung magdadahilan ka na lang ba, o mag-aaral ka na lang ba, o aasa ka na lang sa ano, diba? Kaya salamat sa Panginoon sa katagumpayan na lagi niyang ibinibigay. Kasi sabi doon,
Saan na po ba ako? Sabi doon, we do not rest. Sabi doon, ibig sabihin, may spiritual warfare. Tingnan natin si Job. Kilala niyo po si Job, amen po ba? Amen. Sabi doon sa Job 1, akala niya normal lang ang nangyayari. Kasi sunod-sunod na problema. Nawalan siya ng pamilya, yaman at kalusugan. Yun nangyari yung pagsubok kay Job. Ilang araw po yun? Sige po, sino yung makakasagot doon? Isang araw. Biro nyo isang araw, Sinubok siya ng kaaway. Si Satan nagpaalam sa ating Panginoon. Kaya ka lang naman sinasamba niya, kaya ka lang naman pinaglilingkuran ng tapat niya kasi binebless mo yung buhay niya. Subukan mo na nabigyan ng pagsubok yan. Payagan mo ako. Diba? Pinayagan ng Panginoon. Sige, payagan mo. Sige, aminin mo si Job. Isang araw, lahat ng kayamanan ni Job, hayop niya, yung mga alaga niyang hayop, mga tauhan niya, patay. Anak niya, 10, patay din. Bumagsak sa loob ng bahay. Nadaanan ng bahay. Ano pa? Ano nangyari pa kay Job? Sa isang araw lang yun, nagkasugat-sugat yung buo niyang katawan. Pero ako natutuwa kay Job talaga Kasi nung nag-struggle siya, dumanas siya ng matinding pagsubok, pero hindi siya nagalit sa Panginoon. Anong ginawa po ni Job? Di ba naghubad siya? Nagkalbo siya, kinalbo niya yung sarili niya. Hinubad niya yung kasuotan niya. At ano ang sinabi ni Job? Sige nga po, ano yung sinabi ni Job pagkatapos ng ginawa niya? Yes, hubad ako nilikha ng ating Panginoon. Hubad din ako, babalik. Amen. Diba? Hindi siya nagalit sa Panginoon sa halip. Nagpakababa pa siya. Nagpatira pa siya. At eto pa, alam niyo, hindi alam ng pamilya ni Job yung ginagawa ng tatay nila. Dahil akala ni Job, iniisip ni Job na hindi niya alam, baka yung mga anak niya nagkakasala. Kaya ang ginagawa niya, naghahandog siya sa ating Panginoon para sa kasalanan ng mga anak niya na hindi naman siya sure na ginagawa ng mga anak niya yun. Pero, hinahandugan niya yung ating Panginoon ng mga kanyang ani, ng mga hayop, para sa kasalanan ng mga anak niya na hindi naman niya alam kung gumagawa ng kasalanan. Diba? Nakita niyo? Ganun, kaya sabi ko, kung si Job, siya yung isang tao na lingkod ng Diyos na hinahangaan ko sa Biblia. Dahil hindi siya nagkasala sa Panginoon. Sa halip nga, asawa niya mismo ang ginamit pa ng kaaway para sulsulan si Job. Ano sabi ng asawa niya? Sumpain mo na yung Diyos mo. Diba? Tinuturuan niya si Job na magalit sa ating Panginoon. Itakwil mo na yung Panginoon mo. Sa ibang salin, mababasa niyo yung mga ginagamit na term. Isumpa mo na yan. Kasi may Diyos na ba na ganun? Sabi ko nga kahapon, hayaan natin yung struggle na dumaan sa buhay natin kung doon tayo matututo, kung doon tayo lalago, kung doon tayo lalakas, tanggapin natin na kasama ang ating Panginoon. Amen po ba? Kung doon tayo lalago, spiritual, tanggapin natin. Hayaan natin na ang Panginoon ang kumilos sa lahat ng mga pagsubok na ating mga pinagdadaanan. Hindi madali, oo, hindi madali. Pero alam ko, ang pagsubok na yan, kaya yung pinahintulot sa atin ng Panginoon, ay alam din niya na mapagtatagumpayan natin ito. Amen po? So sabi dito, pero behind the scene, may spiritual battle. Ganun din tayo. Minsan hindi natin nakikita, pero may laban na nangyayari. Una, sabi dito, yung anxiety mo. Hindi lang yan dahil pagod ka. Diba? Yung anxiety natin, akala natin, napapagod na tayo sa buhay natin, o sa asawa natin, sa mga anak natin. Nakakaranas talaga tayo ng gano'n. Ganyan, nakakapagod. O sa ministry.
Yung si Ate Rosel, napakaano, lagi na lang nag-uutos. Nakakapagod, dami ng assignment sa school. Si Reggie, rototo. Dami-dami trabaho sa school eh. May thesis pa kami, ganyan. Dadahilan na lang ako, kumari masakit ulo ko. Diba? Minsan din, sa totoo po, makakaranas po talaga tayo ng ganun. Pero sabi ko, kailangan na huwag manalo ang kaaway kung yun ang nangungusap sa'yo. Na umalis ka na dyan. Pinapagod ka lang ng mga leader mo. Hindi po galing kay Jesus yun. Hindi po galing sa Espiritu Santo yun. Inilalayo niya tayo sa gawain ng Panginoon para hindi natin siya kilalanin na siya ang Diyos na mananagumpay. Amen po ba? Amen. Kapag ganyan na yung nararamdaman natin, nakakaramdam na tayo ng lungkot, na parang wala nang nagmamahal sa atin, o yung tinutokso na tayo, yung temptation. Sabi nga, hindi lang simpleng desire, ay gusto ko yung mga bagay na yun, kahit wala akong pera, ipangungutang ko yun. Yan. Tapos ano pa, yung discouragement mo, hindi lang yan yung bad day. Yung akala mo bad day sa'yo, sabi ko nung nakaraan, kasi nag-aaral nga ako, tapos may nag-chat sa akin. Sabi ko, Lord, in Jesus' name, kasi nag-aaral ako eh. May nag-chat, kabataan, in Jesus' name. Nag-ano siya sa akin, nag-open. Nag-delete siya, 2 message, dinelete niya. Siyempre, para akong kinutuban bilang magulang sa church. Kinutuban ako, sabi ko, Nak, bakit? Tapos ayun, nag-open na siya sa akin. Sabi ko, in Jesus' name. Yung nire-review ko na. Kasi walang papasok sa utak, nag-aaral ako eh. In Jesus' name, ganyan ako ng ganyan. Tapos sabi ko, hayaan mo, sige, ako nang bahala. Magpahinga ka na. Sabi ko sa inyo, magpahinga ka na. Kasi alam ko mga pagod. Salamat sa music team. Salamat sa inyo. Kaya, alam ko pagod. Sabi, pahinga ka na. Huwag na isipin yun. Ako nang bahala. Sabi ko, ganun. Tapos sabi, yung discouragement mo, sabi mo, tingnan ko talaga ma-discourage ka gabi. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na. Ikaw na po yung bahala. Sabi dito, minsan, spiritual attack na yan, na hindi natin namamalayan. Yung kaaway, kumikilos na, o yung espiritu na nandito, nangihinana, na hindi natin alam. Diba? Kaya dapat maging mapag-obserba, na baka naglilingkod na lang tayo sa ating Panginoon, pero napipilitan na lang tayo. Baka gusto na lang natin na makasunod na lang tayo sa mga tao, hindi na sa ating Panginoon. Pero ang espiritu natin, nanlulupay-pay na. Yung katawan natin, masigla, pero ang espiritu natin, bagsak na. Baka minsan, nananawagan na siya na magpakalalim ka na, magpakaganito ka na, gawin mo na yung dapat, pero hindi pa rin tayo sumusunod. Tapos sabi dito sa pangalawa, we have a real enemy, but he is defeated. Sabi sa John 10:10, the death comes only to steal, kill, and destroy. Yan ang mission ng kaaway. Nakawin ang kapayapaan mo, patayin ang kasiyahan o ang joy dyan sa puso mo, sirain ang purpose mo. Nakita niyo po yun kagabi lang yun. Ganon ang naramdaman ko. Gusto niyang agawin yung saya, na kahit napapagod ako, masaya ako dahil nakapaglinis kami sa church, tapos excited kami sa anniversary, di ba? Ang saya ng puso eh. Ang saya namin kahapon. Tapos gusto niya sirain dahil lang sa isang mensahe. Kung nakukuha niyo po ba yung ibig sabihin? Yan ang kaaway. Sisirain niya yan. At yung purpose, ano ba yung purpose na gagawin ko ngayon? Ito, mag-aayag ako ngayon. Pero gusto niya sirain, gusto niya akong distract. Gusto niya akong mapuno ng galit sa puso ko. Na anytime, kagabi na, pwede ko nang kausapin eh. Pwede ko nang i-chat. Pero pinigil ko ang sarili ko. Kasi discouragement yun eh. Discouragement na kaaway sa akin yun. Kaya sabi ko, ako nang bahala. Tapos sabi ko, like Jesus, he tempted in the wilderness sa Mateo 4:1-11. Tinukso si Jesus ng kaaway. Sabi doon, gawin mong tinapay ang bato, provision.
sabi? Tumalong ka. Protection. Sambahin mo ako. Power. Sino nagsasalita doon? Si Satan. Nakita niyo? Inuutusan niya ang Panginoon. Eh kung tutusin, ang Diyos na inuutusan niya, may-ari ng langit at lupa. Pero ang si Satan, kinocommand siya, tinutok siya ng time na yun. Dahil ang Panginoon natin nun, nag-fasting siya. Gutom, uhaw, pagod, sa disyerto. 40 araw. Nag-fasting siya. Siguro sa akin yun, 2 days pa lang, puro. Pero ang ating Panginoon, yung alam niya na yung nararamdaman na niya, yung mangyayari sa kanya. Alam na niya na nalalapit na yung katagumpayan ng ating Panginoon. Nararamdaman na niya, pinagandaan na niya. Ano ang pinalakas ng ating Panginoong Jesus dito? Ang kanyang Espiritu. Kaya siya nag-fasting. At napagtagumpayan niya ang tukso ng kaaway. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin yung ating Panginoon. Sabi ko, kung hindi nagawa ng Diyos, yung araw na yun na nagtagumpay siya, wala tayong lahat. Hindi tayo ligtas. Pero dahil siya ay Diyos ng mananagumpay, hindi nagpadaig ang ating Panginoong Jesus sa tukso ng kaaway. Ang galing 40 days. Halos gumagapang ng ating Panginoon sa pagod, sa gutom, uhaw. Tapos nasa disyerto pa siya. Imagine natin yun. Hindi natin kaya yun. Tayo nga, mag-fasting lang tayo ng 1 meal Mag-fast lang tayo para nanginginig yung mga laman-laman natin Pero ako kaya ko po 2 meal. 2 meal. Pero pag magagalit kami, joke lang. Sa araw kaya ko. Pag masama yung loob ko. Joke lang po. Talagang kaya ko mag-fasting kahit 2 meal o 3 meal. Kaya ko. Tubig lang. Siguro nasanay din ako kasi sa pinagmula mo rin church, ganun kami. Pero sabi ko, Lord, salamat. Ang buti-buti mo, ang galing. Ang galing. Mamamanga tayo sa kabutihan ng Diyos Tsaka sa kapangyarihan niya. Tsaka yung wisdom and knowledge. Ang galing. Ang galing niya talaga. Biro mo sasabihin, biro mo, tutoksoyin siya ng kaaway. Tapos sabi ko, lahat ng temptation about distraction at deception. Pero every time, sumagot si Jesus, it is written. Nasulat na, nakatakda na, nakasaad na. Ano ba yung mas magandang term doon? Nakatakda na. Parang eto na yun, mangyayari. Diba? Eto na yun. Nakatakda na maging matagumpay siya. Na hindi siya pwedeng matukso ng kaaway dahil ito'y nakatakda na. Eto na yun, eto na yung calling ko. At hindi ito pwedeng masira dahil ito ang nakatakda. Amen po? Tapos sabi dito, ano ang lesson nito? Hindi mo matatalo ang kasinungalingan kung hindi mo alam ang katotohanan. Dapat, kung magsisinungaling tayo, dapat alam din natin ang bunga ng gagawin natin kasinungalingan. Dapat alam natin yan. Kung binitawan mo ang salita na yun, dapat kaya mong panindigan. Kung nagsinungaling ka, dapat kailangan mong panindigan. Dahil ang Diyos ang naglalabas ng katotohanan. Subok na subukon mo yun dito sa atin. Hindi ako mag-o-observe, hindi ako hahanap para matuklasan ko, pero ang Diyos ang nagbibigay sa amin ng linaw. Lumalabas ang lahat ng kasinungalingan. Hindi man ngayon, pero dumarating yung buwan, taon, minsan na year pa pero biglang lumalabas yung katotohanan. Diba? Ganun ang pagkilos ng ating Panginoon. Sa tao, makakapagtago tayo. Pero sa ating Panginoon, never.
hindi natin magagawa yan. So sabi dito, sa pangatlong puntos, greater is who is in you. Ito ang pinaka-core ng ating message. Sa 1 John 4:4, greater is He who is in you than He who is in the world. Sabi doon, hindi sinabing equal. Hindi sinabing medyo lang mas malakas. Hindi. Sinabi doon, mas higit na dakila. Nakita nyo? Ang galing, no? Higit na mas dakila. Sa 1 Samuel 17, mababasa natin, si David, maliit, walang armor. Ano ba ang dala lang ni David doon? Di ba tirador? Pero ano ang pinangawakan ni David? Ang laban ko ay para sa Panginoon. At alam ko, nakasama ko ang Panginoon. Sabi ko sa inyo na nung tinuro ko, hindi masabi yung age ni David doon, 12 to 16. Naglalaro ang age niya sa ganun, pero natalo niya si Goliath. Bakit? Kasama niya ang Diyos eh. Sa laban niya na yun, ang laki ni Goliath, may mga higantes na talaga noon. Pero sa isang tira lang niya, sa pool si David sa loob. Amen po? Anong nangyari? Anong nangyari kay Goliath? Di ba namatay? Pinugutan ang ulo at ginawang handog sa hari. Pero sabi ni David, the battle is the Lord's. Nakita niyo po yun? Hindi niya inangkin. Hindi inangkin ni David yung katagumpayan. Kung hindi, sa Panginoon ang katagumpayan. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin yung ating Panginoon. Hindi inangkin ni David yung papuri. Sa halip, ibinigay niya iyon sa Panginoon. Kaya kung ano ang meron tayo na successful sa buhay natin, lagi sa Diyos ang papuri. Huwag natin inaangat ang mga sarili natin. Magaling kang sumayaw, matalino ka, magaling kang kumanta, magaling kang magsalita, magaling kang leaders, o may mga talento ka na wala kami, hindi mo kailangan ipagmalaki yan. Dapat ang Diyos ang itinataas po natin sa ating mga buhay. Amen po? So sabi dito, hindi siya lumaban base sa sarili niyang lakas. Lumaban siya base sa kung sino ang kasama niya. At yun ang ating Panginoong Diyos. Minsan piling mo, hindi ko kaya to. Totoo po yun. Hindi ko kaya to, Lord. Ang bigat na sitwasyon to, ang hirap. Yun lumabas sa amin ni Ron eh. Hindi namin kaya eh. Pero pagkasama mo ang Lord, kakayanin natin ang lahat. So sabi doon, ang laki ng problema ko, Lord. Parang wala nang solusyon. Ang hina ko. Bubo ko. Parang wala na akong mararating, Lord. Napakahina ako. Ang rupok ko, Panginoon. Bigo na naman ako. Hindi ko na naman nasunod yung utos mo. Tama ka. Tama ka. Hindi natin kaya. Pero, lagi po natin iisipin na sa lahat ng laban ng ating mga buhay, hindi po tayo nag-iisa. Amen po? May Diyos na nandyan sa ating mga puso. Na lagi lang po siyang naghihintay na lumapit po tayo sa Kanya. Na hindi natin kailangan na sarilihin ano man ang pinagdadaanan po natin. Na hindi natin kailangan na pasanin na halos bumagsak na yung buo mong pagkatao. Na nakakapangit po yun. Nakakapangit po yun pag yung iniindaw yung problema. Nakakatanda. Kami nga may mga pagsubok pero lagi kami na-smile. Diba? Yun naman po dapat, lalo na sa ating mga Kristiyano. Paano natin nasasabi na ang Diyos natin ay mananagumpay kung tayo, mga itsura natin, parang laging galit, stress, losyang, hirap na hirap sa buhay. Diba? Kailangan makita sa atin, may Diyos ako mananagumpay. Na siya'y nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Na siya'y nagbibigay sa akin ng kalakasan, kagalingan, wisdom and knowledge. Yun ang Diyos
Kristiyano, tapos nagsishare ka ng itsura mo. No? Ang Diyos natin ay mananagumpay. Mayaman ang Diyos natin. Pero yung itsura, no? Mananagumpay. Totoo po yun! Totoo po yun! Yung itsura, yung nagsishare ka, tapos nakikita mo pa yung yung nagsishare sa'yo, Mari. Alam mo ba, kasi kanina lang. Eh, paano pa ako? Ako nga din eh. Tapos yung hirap na hirap ka, no? Diba? Paano masasabi mananagumpay? Pero ikaw, itsura mo, parang hindi ka mananagumpay. Dapat kapag sinasabi natin na ang Diyos natin ay mananagumpay, dapat may ngiti, may blooming sa mukha nyo, hindi yung mananagumpay yung Diyos natin. Pero yung tsura, no? Hindi po sa pang-o-oral. Totoo po yun. Para mag-reflect sa atin ang ating Panginoon, dapat maipamuhay natin bilang mga Kristiyano. Nakakatawa siyang pakinggan, pero totoo po yun. Bagamat tayo ginagamit ng Panginoon bilang mga lingkod niya o taga-pagpalakas ng mga kapwa natin mga Kristiyano, dapat makita rin sa buhay natin. Hindi yung yung sineran ka, tapos hinigitan mo pa sa kwento. Diba? Ako sabi ko nung meron akong kasistar doon sa Google. Kinuwento ko na to sa inyo eh. Hanggang ngayon nagpapatuloy siya at hindi niya ako makalimutan. Pag ako meron akong story, lagi yun naka-amen. Kamusta na sis? Ngayon na-diagnose siya na may cancer siya sa baby. Pero nagpapatuloy pa rin. Alam niyo po yun, although may edad siya sa akin, talagang matanda na siya. Pero lagi akong pinupuntahan yun. Hindi dahil mangungutang. Pero nandun na rin po yun. Hindi ko siya mapahiram ng pera. Hindi. Pero pag ako may pagkain na sobra, binibigyan ko siya. Kasi yung income naman ng pera namin nun, biyahero Pasigal, okay naman, stable. Every week ang sahod namin. Bibili na ako ng kabuhayan. 10 kilong bigas, tas mga stock namin, dilata lahat. Tapos ang gagawin na, pag yun lumapit yun, wala akong ibigay na pera. Ang gagawin ko, bibigyan ko na 1 kilong bigas. Tapos, ulam, kung may ulam ako sa rep, o kaya kaya lalabas yun sa, namin, may dala yun, hindi yun nasisiro. Kasi naaawa ako sa kanya. Naaawa ko. Although parehas kaming kumikilala sa Panginoon, siyempre iba-iba tayo ng sitwasyon ng buhay. Kaya sabi ko sa kanya, kasi kaya siya nangungutang, meron siyang binabayarang utang na every week ang bayad. Anong tawag din yung asa? Asa? Asa po ba yung... Pero asa ang tawag sa gano'n. Namumblema tuloy siya. Kaya bilang Kristiyano, at leader na rin niya, kasi Timothy ko siya kasama ko yun. Kahit na may edad siya, siya ang kasama ko, mahayo kami. Yung advice na doon na, pag yan nabayaran mo, hinto mo na yan, hayaan mo ang Panginoon ang pumili sa buhay mo. Huwag ka nang padays na mabilis siya matukso. Yun ang problema sa kanya. Kaya sabi ko, kaya kailangan tayong mga leader, makita sa atin yun. Yung lakas ng pananampalataya, although wala ka rin sa pera sa bulsa, huwag mo ipakita sa kanya na hindi yun yung dahilan para hindi ka makinig sa pangungusap ng Panginoon. Lagi yung inuunahan, nangungutang siya. Akong kausap niya, wala rin akong pera, pero hindi niya ako makikita kung katulad niya na ako sa nangungutang. Diba? Kasi ang pinangahawakan ko, hayaan mo ang Diyos ang kumilos. Siya ang gagawa ng paraan. Siya parang tagal niyo, walang malapit niyo, baka maano sa bahay, pupuntahan ng ganun. Yung struggle. Pero hindi niya ako nakitaan na, ako nga din, walang pera yung tangka pa sa akin. Hindi niya narinig sa akin. Basta ako, ate kasi tawag ko sa kanya, ate, ito lang bibigay ko sa'yo, pero pera hindi. Ito lang. At mas maganda yun. Kaya kung may ganun din na kapatid,
na lumapit sa inyo, huwag kayong magdalawang isip. Kapain natin, ano ba yung kailangan nito? Hindi yung baka linggo-linggo lalapit na, huwag ganun, abuso na yun. Kaya kailangan kapain, timbangin kung totoo ba yung sinasabi ng kapatid natin. Di ba? So sabi doon, may Diyos dyan sa loob natin. Sa pang-apat na punto natin, we fight from victory, not for victory. Ito ang difference ng believer. Hindi tayo lumalaban para manalo. Lumalaban tayo kasi panalo na. Lumalaban tayo dahil may mananagumpay na nananalo ang ating Panginoon. Sabi sa Colossians 2:15, having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle on them, triumphing over them by the cross. At sa 1 Corinthians 15:57, thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Sa cross, ang resurrection. Akala ng kaaway, panalo na siya. Pero nung namatay ang ating Panginoong Jesus, yun palang nagsimula ang tagumpay. Nung napako ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Andun na lahat, katubusan, kagalingan, yung lahat ng mga nangyari sa kanya, yung mga sugat niya, lahat yun, may kahulugan yun. Yung tinik na nilagay sa kanyang ulo, may kahulugan yun. Anong kahulugan nun? Yung mga malalalim natin iniisip, yung mga sugat sa katawan na nilatay sa kanya, yung mga sugat na ngayon na nararanasan natin, yung mga sakit, mga cancer, yan yun, lahat yun may meaning yun. Inangkin na lahat ng Panginoon yun. Pinagtagumpay na niya tayo sa krus ng Kalbaryo. Kaya ano pa yung pag-aalalahanin natin? Ang gusto lang niya, tanggapin natin at maniwala tayo, manampalataya tayo na siya ang Diyos na mananagumpay sa ating mga buhay. Na hindi natin kailangan na pangunahan siya palagi. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Na nakakapalungkot din sa Kanya. Kasi parang nawawalan tayo ng bilib sa Kanya. Nagtagumpay na nga siya sa krus ng Kalbaryo, lahat ng yun. Yung karamdaman, agipitan, alalahanin. Nung bumangon sa Kanya yung tinig, yun ang ano nun eh. Lahat ng mga isipin natin, lahat, nahalos yung tinig, tumarak sa mata niya. Lahat yun, tinubos na yun ng Panginoon. Inalis na sa atin lahat ng sumpa na yun. Kaya, nung napako ang ating Panginoon, yun na yung victory. Palakpakan nga natin mula ang ating Panginoon, yun ang victory. Yung pagkakapako niya sa krus. Yun po yun. Sabi doon, pero after 3 days, nabuhay siya. Doon natapos ang laban. Doon na-secure ang victory. Diba lalo lang nabuhay siya. At sa panlima, sabi doon, how do we live this out daily? Una, sabi doon, guard your mind. Bantayan natin ang ating kaisipan. Sabi sa Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. Minsan gawa lang yan ng kaaway para ma-distract ka. Kasi yung kala nila yung bumubulong. Kasi sabi nila, gawin ko daw yun eh. Yung pala, hindi, mali pala. Hindi daw lahat ng naiisip natin ay totoo. Minsan gawa ng kaaway yan. Kung kaya natin mapagtagumpayan. Amen po? Kaya anong maganda ito? Mag-pray tayo. Pagmulat pa lang ng mata natin, pabantayan na natin yan. Ako lagi kong prayer yun. Lord, magpadala ka ng anghel mula sa langit na magbabantay sa aking isip, mata, bibig, lahat ng parte ng kamay ko, padala mo ng bantay para magtagumpay ako ngayong araw na to. Para hindi ako magkasala. Para makontrol ko yung sarili ko. Hindi ako magkasala. Para magkaroon ako ng malalim na pagpipigil sa galit. At magkapag-desisyon ako ng tama, Lord. Magpadala ka ng anghel na magpoprotekta sa akin para hindi ako magkasala at ikaw ang maitaas ko sa buhay ko. Hindi ang sarili ko, Panginoon. Kasi
Kasi dapat yun ang makita sa atin araw-araw. Sabi nga doon sa nabasa ko, ituturo ko po yun eh. Oras, minuto, oras, araw-araw, kailangan daw po may nababago sa buhay natin. Hindi po pwede na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon o nagbabasa tayo ng kanyang salita o nananalangin tayo, pero walang nababago sa buhay natin. Sabi doon sa inaral ko, kailangan daw po minuto, oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, hindi natatanggal. Hindi po pwede manatili. Ituturo ko po yun. Kinaalala ko lang siya ngayon. Kaya sabi ko, ganun pala dapat. Kasi napaka-useless na. Kung nakakarinig tayo, nananalangin tayo, nagbabasa tayo ng Biblia, pero walang nagre-reflect sa atin, napaka-useless. Hindi tayo lalago. Spiritual. Magiging malnourished ang ating espiritu. Yun nandito. Baka nga hindi na tayo kausapin niya. Hindi na siya makakakilos kasi natatabunan na siya ng mga maling isipin natin. Amen po? Sabi doon, stay in the Word. Sa number 2 po yun ha. Stay in the Word. Katulad ni Jesus, sabi doon, sabi niya, diniklara na, it is written. Kung walang Word, madaling malinlang. Kung wala ang Biblia, malilinlang talaga tayo. Katulad nung nag-viral, nung nakaraan si Tetelestay, tsaka dun sa transgender, ano nangyari doon? Nagtuturo yun. Siniraan niya yung mga manggagawa ng Panginoon. Sinabihan yung mga tunay na lingkod ng Diyos na mga, anong tawag doon sa teacher? Mga teacher niya, false teacher. Talagang, ang daming nanonood sa kanya. Sinabihan niya sila na Tetelestay ng gano'n. Mga full gospel yun. Mga kapatiran natin sa pananampalataya, siniraan niya. Ilang mga tunay na teacher yun na ginagamit mga pastor. Pero siniraan niya. At salamat dahil ang Diyos ang nagtagumpay. Noong time na naka-live siya, pumasok si Tetelestay at nagkaroon sila ng conversation. At naitaas ni Tetelestay ang ating Panginoon na pinaglilingkuran niya. Wagi ang Diyos sa buhay ni Tetelestay. Talagang stand firm. Ipinaglaban niya yung pagkakakilala niya sa ating Panginoon. Pero mo, naglilingkod siya, wala siyang mentor. Lahat nga ng mga ginamit ng Panginoon sa Biblia, lahat may mentor Diba? Lahat ng apostoles niya, sino nung naging mentor? Diba ang Panginoong Jesus? Nung umalis ang ating Panginoong Jesus, sino naging nila mentor? Ang Espiritu Santo na nasa kanila at sila nag-aral sila at naghubog din sila ng mga leader, ng mga kasama nila at tinuruan din nila yung mga yun at naging good shepherd din nila. Pero siya walang mentor. Kaya siya ang false teacher. Kaya mag-iingat po tayo doon. Kailangan babad po tayo sa salita ng Panginoon na baka namamali na tayo. Lalo na ngayon. Pati yung Word of God, ginagamit na ng AI. Kaya kami po, ako nag-google ako. Yung aking, chat GPT po yan. Pero tinitignan ko po mabuti yan. Tsaka chinecheck din ni Rainier yan. Pag mayroong nakalagay sinasabi sa akin ni Rainier, pinapaalis ko. Tapos nire-review ko pa yan. Tapos tinitignan ko po yan sa Bible. Kung tama. Iba-iba lang ng salin. Pero lahat po yan nasa Biblia. Diba? Kaya maging maingat po tayo doon. Maraming lumalabas na mga katuruan lalo sa AI. Pati nga po yung mga worship Napakarami na pong AI. Diba? Tapos sabi sa pangatlo, matatapos na po tayo, na meron na pong oras na lumitaw. Sa pangatlo, sabi doon, pray consistently. Hindi yung kailan mo lang gusto mag-pray. Kailangan daw po, pagkain na natin yung pagpe-pray. Umaga, kakain, sa gabi, bago matulog, hindi yung sakat na, thank you, Lord. Amen. Tulog. Hindi pwedeng ganon. Kailangan maging buhay na natin. Lifestyle yung pananalangin. Hindi optional ang prayer, Weapon po natin yan. Katulad ng nakaraan.
Brother Joel. Bagamat nagpakita siya sa panaginip ni Pastora Rona. 2 times, nagising siya, pero nung natulog uli siya pa rin. May babala. Pero salamat kasi nung nangyari yun, pray ka agad. Nag-intercede ka agad siya ng prayer na walang mangyari. At yun na nga po yun, yung protection ng Panginoon ay sumakanila. Amen po? Sabi doon, stand firm. Tumayo tayo, tindigan natin yung pagiging Kristiyano natin. Hindi yung pag may pagsubok aayaw. Hindi yung pag may humaya sa ibang church sasama. Aalis. Oo, alis na dyan. Sa atin kasi sa utos. Ay, sa chat. Diba? Ay guys, mahal ako ng mga bata na yan. Kalahin nyo. Stand firm. Sabi sa James 4:7, resist the devil and he will flee from you. Hindi mo kailangan matakot, kailangan mo lang tumayo. Ako sabi ko, bigger na ako. Wow, bigger. Kasi hindi po talaga ako sanay na mag-isa sa bahay. Ang lalim na ang lawak na nararating ng isip ko. Tapos sabi, yun nga, meron din akong, di ba, may mga karanasan kasi ko, may nakikita kasi ko. Kaya hindi ako sanay na mag-isa, pero nung mga nakakaraan, naabutan na ako ni Guy na walang kasama sa bahay. Dati si Kiwi yan. Then, si Kiwi, kung matutulog sa amin. Ganun lagi, pero ngayon, nakakailang biyahe na sila na ako na lang mag-isa sa bahay, naabutan niya. Tinasabi ko, Lord, in Jesus' name, napipray ako sa Panginoon. Kasi alam ko gawa ng kaaway yun pinapasok na sa akin. In Jesus' name. Tapos ngayon, sabi daw, sa application, baka botoy na ako ni Rainier nakatingin na yun. Sa totoo lang, marami sa atin ang pagod na emotionally, nalilito mentality, nasasaktan spirituality, may mga gabi na hindi na makatulog kasi ang dami mo nang iniisip. May mga araw na gusto mo na lang sumuko, pero ito ang paalala po sa atin ng ating Panginoon. Hindi po tayo talunan. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, hindi tayo talunan. Hindi tayo talungan. Talunan. Isa pa, sabihin niyo po, hindi ka nag-iisa. At hindi ka dehado. Dahil may Diyos tayo. Sabay-sabay tayo. May Diyos tayo. Mananagumpay. Amen. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Sabi doon, may laban sa paligid mo, oo, pero mas dakila ang nasa loob mo kaysa sa anumang laban sa labas mo. Sabihin mo uli. Ito uli sabihin mo daw po uli natin, greater is He who is in me. Nandiyan ba? Ulitin natin, greater is in He who is in me. Ang hirap, di ba? Hindi na yun. Nabubulo lang Tapos sabi doon, hindi matapos ang kwento mo. Hindi pa uli ang lahat. At siguradong panalo ka kay Kristo. Amen! Amen! Hallelujah! Sige po, tayo po tayong lahat. Praise God. Hallelujah. Pwede ba natin kantahin yung mula noon hanggang ngayon? Magpasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos dahil sa habag, awa, at sa tagumpay na ibinigay po niya sa bawat isa sa atin. Bagamat nakakaranas tayo ng mga struggle sa buhay natin, lalo na yung mga magulang, ramdam ko po yan. Ramdam ko po yan. Yung mga nanay, tatay, sa mga youth, yan. Ramdam ko po yan. Pero lagi po natin iisipin na meron po tayong Diyos na mananagumpay. Na hindi niya tayo pababayaan. Ano man ang pagdaanan natin, hindi niya po tayo pababayaan. Lagi siyang nandyan. Ang gusto lang po ng ating Panginoon ay magtiwala po tayo sa Kanya na may kasiguraduhan na walang pag-aalinlangan. Kung meron po tayong karamdaman sa oras na to, o meron
ano man yung mga pinagdadaanan po natin sa oras na to, nung pumasok ka pa lang, itong umaga na to, isipin nyo na pinagtagumpay na tayo ng ating Panginoon. Ang kinin mo sa umaga na to, yung kagalingan, dahil lahat yan, kapatid, dinala na po yan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Pinagtagumpay na niya po tayo sa lahat ng latay na natamo niya at sa tinig na ipinutong sa kanya, lahat po yan may kahulugan. Mga karamdaman, suliranin, mga pasanin, isipin, lahat po yan, pinagtagumpay na po yan ng ating Panginoon. Ang gusto lang ng ating Diyos sa umaga na to ay mas lumalim ang paniniwala at pananampalataya natin sa Kanya bilang ating Diyos na mananagumpay. Lahat imposible sa Kanya, walang imposible sa Kanya. Dahil ang Diyos ay mabuti mula noon hanggang ngayon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Gawin natin panalangin ng awit na ito. Hallelujah! Walang oras na kami pinabayaan.
Hallelujah, Jesus, hallelujah. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay ngayong umaga na ito sa Panginoon bilang pagtitiwala sa kanyang kalwalhatian at kapangyarihan sa ating mga buhay. Lord, sa umaga na ito, ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, at mangusap sa bawat isa na naririto. Lord, alam namin na ikaw ang Diyos na mananagumpay. Ikaw ang Diyos na warrior sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Na hindi kami kailangan ng problema. Na hindi kailangan napasanin namin ang lahat ng struggle ng mundo, Panginoon. Lord, lagi ka namin tignan. Lagi namin alalahanin na kung paano niyo kami pinagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Ano man ang meron kami, Lord, na pinagdaraanan, karamdaman man ito, Panginoon, o suliraning personal. Dalangin ko, Panginoon, na sa oras na to, na ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay ng mga kapatid namin na tumungo ngayon at umaasa sa kapangyarihan mo, Panginoon, na may gagawin ka ngayong umaga na to sa buhay nila, na ang lahat ng desire ng puso nila, Lord, ay tutugunan mo sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ay pagtatagumpayin niyo po, Lord, ang mga magulang, mga kabataan na naririto ngayon na umaasa lamang sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, nagtitiwala kami sa iyong salita na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na walang imposible sa iyo, na ang gusto mo lamang, Panginoon, ay magtiwala kami sa iyo. Kaya Lord, dinitalangin namin na palawakin niyo yung pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Yung pagtitiwala namin sa iyo, Lord, mas palalimin mo pa, O God. Yung pananampalataya namin sa iyo, Lord, ay pag-alabin mo ng pag-alabin, Panginoon. Upang anuman ang pagsubok na darating sa amin, ay makayanan namin na katulad ni Job na iyong lingkod, na hindi siya sumuko sa alin, ay patuloy siyang nagpakababa. Lord, lagi kang mangungusap sa amin. Pagulat pa lang ng mata namin, piliin ka namin, Lord, at mapagtagumpayan namin na ikaw ang unahin namin sa buhay namin, O God. Yung pakikipaglaban, Lord, ng aming mga espiritu ay lalo mo palakasin, Panginoon. At ikaw ang aming maging armor, Lord. Sa tuwing gigising kami, ang iyong mga salita, ang aming magiging panangga sa lahat ng mga haharapin namin sa sanlibutan na ito, Panginoon. Lord, inaangkin na namin, Panginoon, yung lahat ng katagumpayan na ibibigay niyo sa amin, Panginoon, kagalingan, yung mga pagsubok na nasa puso namin ngayon, yung mga isipin na nagpapahina sa amin. Lord, sa iyo na namin ito sinusurrender, O God. At ikaw ang Diyos na mananagumpay, na magbibigay sa amin ng katagumpayan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po yung pinaka-mataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Anak na magsabi na, Amen! Hallelujah! Sige po, tayo po'y dumako sa gawain ng pagbibigay. Makibuklat po tayo sa Aklat ng Lukas, Kabanata 6, Talata 38. Na sinasabi, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Siksik, liglig at umaapaw. Natakal na ibibigay sa inyo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong walang hanggang kabutihan at pagpapala sa aming buhay. O God, sa sandaling ito, inaalay namin sa iyo ang aming tithes at offering bilang tanda ng aming pasalamat at pagsunod. Lord, salamat po sa lahat ng mga kapatiran namin na nandito ngayon, na pinagkaisa mo kami sa gawain mo, aming Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng kapatiran namin, na patuloy na bukas palad at nagiging tapat sa gawain ng pagbibigay aming Panginoon. Salamat sa buhay nila, O God. Lord, patuloy mo pong ibuhos ang lahat ng pagpapala sa buhay ng bawat isa sa kanila, aming Panginoon. Gayon din naman po, Lord, na
yung mga kapatiran namin na hindi nakakabahagi sa gawain ng pagbibigay ng Panginoon. Lord, di man namin alam kung ano po ang dahilan na meron sila o ano ang sitwasyon na pinagdadaanan nila sa ngayon, aming Panginoon. Pero Lord, Ikaw ang gagawa ng kaparaanan na magiging daan, aming Panginoon, upang sa susunod na pagbibigay ay makakasama na po namin sila, O God. Lord, buksan mo po ang mga bagong pintuan para sa trabaho, aming Panginoon, sa bagong pagkukuhanan ng pagkakakitaan, O God. Nang sa gayon, aming Panginoon, makasama na po namin sila sa iyong gawain, aming Panginoon. Lord, patuloy mo pong pagpalain, aming Panginoon, ang gawain mo. Pagpalain mo po ang mga handog na ito at gamitin para sa pagpapalaganap ng iyong kaharian, aming Panginoon. Patuloy na ang dalangin po namin ay turuan mo po kami na maging tapat at mapagbigay sa lahat ng panahon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
Blessed Sunday morning po sa ating lahat. Bago po tayo umuwi, meron lamang po tayong inilang announcement.